Hello mga kadags. Ngayon pala ay mag-change oil tayo ng motor. Lumabas na yung indicator ko ron sa motor na change oil na siya. Mag-change oil pala ako every 1,500 km. Bale, ito pala yung ginagamit ko na langis. 5W40 na fully synthetic. Yung dati ko kasing ginagamit yung sa Honda. Ito yung fully synthetic. Ang problema kasi yung presyo. Ito, yung presyo nito ay 340. Etong sa Petron sa 286. Mga ganun lang to 1 liter na to. So, ang layo ng diferensya niya. Kaya, mas gusto ko na to ngayon. Sa performance, okay din naman. Ganda lang takbo niya. Smooth, tahimik. Hindi nanlalata. Kahit na babad sa biyahe, yun ang nagustuhan ko sa kanya. Tapos, bukod pa rito, 1 liter to, diba? May matitirang 20 ml dito. Iniipon ko ng iniipon yung kada bumibili ako nito. Every pang-apat ko na change oil. So, nakaipon na ulit ako ng 800 ml na langis. So, yung pang-limang change oil ko, hindi na ako bibili. Kasi nakaipon na ako ng 800 ml kapag ka 1 liter yung binibili nyo. Tapos, isa rin pala, hindi na ako bumibili ng gear oil. Ito na lang din yung langis na nilalagay ko sa transmission ko. Kasi, bakit? Di ba nga yung sa mga underbone, 4-stroke, di ba yung mga makina nila, yung kanilang transmission, nandun lang sa isang crankshell, sa isang makina lang. Tapos, isang langis lang din ang ginagamit nila. Sa scooter, ganoon din. Pwede naman yun. Isa lang yung sa engine oil na isang klaseng langis lang yung sa engine oil na gagamitin mo tsaka sa transmission. Yung sa scooter kasi, di ba, nakaiwala yung transmission nandun sa may likurang gulong. Ipapakita ko na rin sa inyo yung tools na gagamitin tsaka yung mga luluwagan ko na bolts. Linawin ko lang pala mga kadagsa dito sa oil na to. Wala akong reklamo dito sa dalawang oil na to Wala akong issue dito. Parehas ko to gusto. Yun nga lang talaga, siyempre alam mo naman tayo mga Pilipino, kung saan tayo makakalis, diba? Doon tayo. Kaya dito ako. Pati rin pala sa gear oil, wala rin akong sabi ron. Okay din para sa akin yun. Bali, yan mga kadagso. Lumabas na yung oil change indicator. Yan na pala yung laki ng tinakbo ng motor ko. 142,000. Medyo malaki-laki na yan. Ito pala yung ginagamit kong mga tools kapag nag-change oil ako. Plies. Yung pihit ko yan dito. Hatakip. Kasi medyo matigas yan Embudo. Galing sa Torotot to Ito yung ginagamit ko pag magsasalin na ako ng oil dito. So, medyo dukutin tong na to. Kailangan may ganito ka talaga para hindi matapon yung oil mo na isasalin. Pansalo dun sa didrain natin na langis. Brass, steel brass. Yung steel brass ko pumapalag pa Tapos ito yung dating ginagamit ko sa Honda pag nag-gear oil ako. Dahil ito na nga yung ginagamit ko na langis para sa gear oil. Sinasaling ko lang dito. Yun, ito yung ginagamit ko. Siyempre yung langis natin. Ito pa pala. Yung liabe na 12. Mas maganda yung ganito Yung may kurba. Kasi para dito yan Pakita ko sa inyo. Pangit kasi yung plat Yung close and open na combination. Mas maganda yung ganito. Kasi dukutin yung yung drain plug. Ito. Yan sakto lang siya rito. Kapag ka yung straight kasi yun, 'di ba? Yung kapag ka combination yung ginamit nyo. Hindi nyo makukuha to, yung bolt. Ayan Hindi niya ito sakto lang. Yung ganito. Tingnan nyo naman yung drain plug natin. Madumi. Ang ginagawa ko dyan, gagamitan ko muna na ito. Steel brush. Para yung mga putik-putik matanggal.
Saktong higpit lang pala sa pagbabalik ng thread bolt. Baka masobrang sa higpit na lost thread kasi yan. Sa part na ng makina yan. Medyo malaking problema kapag na lost thread. Mga kadags, bubuksan na rin pala natin tong sa may strainer. Tingnan natin kung may mga alibaba na para mapihit natin to. Maharang to tanggalin muna nating 8mm dito. Ito palang pamihit dito 17mm naman to. Yung ginagamit ko rito yung ratchet. Yung ratchet ko kasi bali sunset yan. Ito yung gagamitin ko ron sa 8mm, tapos 17 doon naman sa isa. Ito yung gamit ko. Kapag bubuksan nyo pala to, may spring to. Medyo kukontrahin nyo habang binipihit nyo pa luwag. Kasi biglang tatalsik yan Ganda rin na na-check to para nakikita nyo kung may mga alibaba. Dito nyo kasi makikita kung may mga dumi yung makina nyo, alibaba. Sabit-sabit yan dito. Tulad niya may konti. Pero to sa tingin ko okay naman. Babalik ko na rin siya kaagad. Balikin na yung itsura niyan. Ang filter dito yan. Ganun. Pagbalik na ito, pagdiin mo sabay pihit, kakapain mo yun na kumapit na yung thread. So, nahihirapan ako mga kadags. Mga kadags, nakikita nyo ba to? To. Ayan kaya pala ayaw niya pumasok. May alibaba na maharang doon sa thread. Kaya importante rin na titignan nyo yung thread Ganyan may alibaba na mabalagbag. Kaya pala ayaw niya pumasok. Saglit lang natin na ikabit. Natanggal lang natin yung alibaba. Ilang pala yung maharang. Sa pagigpit na ito, ganun din. Hindi mo kailangan ng sobrang pwersa Malambot lang yan. Aluminum lang to Pati yung thread niya aluminum. Ang bilis ma-lost thread yan.
Dito naman mga kadags sa ating gear oil. Dito natin i-drain sa bolt na to. Tapos dito tayo magsasalin. Etong isa na to hindi nyo to gagalawin ha. Ito lang dalawa. Ito rin yung gagamitin natin. 12mm din kasi ito eh. Yan may gear oil natin oh. Ganda pa rin oh. Ano na to? 3,000 km na itinakbo na ito mga kadags. O tignan nyo naman oh. Kaya hindi na ako bumibili ng gear oil. Engine oil na lang rin yung ginagamit ko kasi maganda naman talaga. Tapos dito sa bolts na ito, hindi to pwede magkabaliktad ah. Maikli dito, mahaba dito sa baba. Yung baba din rin. Tapos magkano na ako pinatay dito. Ipit yung demo lang. Ayan, hindi lang to. Mga kadags, ang ginagawa ko pala para masukat ko yung oil, engine oil na ilalagay ko. Etong basyo nung sa Honda, may sukatan yan eh kung makikita. Yan oh, 800 ml yan. Bali ang ganyan ko isasalin. Kaya hindi ko to tinatapon eh, itong basyo natin. Hindi katulad kasi sa Petron, wala siyang ganun eh. Tatantyahin nyo pa rin kahit nakikita nyo yung langis. Tapos ito pala yung ano ko, yung mga naipon ko na oil. Ang dami na rin, 'di ba? Siguro susunod na change oil ko kasi may matitira dito. Hindi na ako bibili ng langis. Ito na yung gagamitin ko. So nakakatipid tayo pagka ganun. So ayan mga kadags oh, naisalin ko na 800 ml. Yun oh, saktong-sakto na dun sa guhit niya oh. Dahan-dahan lang din sa pagsalin. Hindi nyo pwedeng basta ibuhos lang to kasi matatapon din yan doon sa may dulo. Higpit lang. Sobra. Okay. So ito, magsasalin na tayo ng gear oil. Engine oil pala. Gagawin ko rito, pupunuin ko lang ito. Oh, ayun. Pwede na to. Pwede natin isalin doon. Ito pala, minsan matigas to eh. Yung takip. Para mabuksan nyo, gamitan ko ng flex to. Kapit. Ganun. Ayan o, nakikita nyo may lumalabas. Sabihin yan, okay na yan, puno na yan. Pagbura naman ng change oil indicator mga kadags, pindutin nyo muna to ng mga 5 seconds. Didiin, tapos buksan nyo yung susi. Yung oil change na yan, mawawala yan. Ayun, nawala na. Nakita nyo. Tapos, double check nyo kung nag-reset na siya. Yun, nakaset na siya sa 1.5. Kapag tumakbo na ulit to ng 1.5, lalabas na ulit to yung indicator niya na yan, na change oil ka na ulit. Pero pwede nyo rin yan maano, makikita nyo to itong 1.5 na to, paunti-unti nagbabawas yan para malalaman nyo na rin, matatantya nyo malapit na kayo mag change oil. Makikita nyo yun eh. Tignan ulit natin. Yan o. So nakaset na yan. Kapag tumakbo na ako nyan bukas, ginamit ko na tong motor, paunti-unti nagbabawas yan, yung 1,500 na yan, yung bilang niyan, paunti-unti nagbabawas yan. Makikita nyo rin eh, malalaman nyo rin eh, kahit hindi pa lumalabas yung indicator,
Matatantya nyo kung ilang araw na lang lalabas na yung oil change nyo. So, ganun lang ako mag-change oil. So, siguro dito ko natapusin yung video mga kadags. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo.